At eto na nga mga kapatid, no, follow up lang natin yung balita tungkol doon sa Czech Republic na ngayon ay suportado na, no, ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Merong isang balita naman, no, tungkol nga doon sa usap-usapan na kasunduan daw ng China at saka ng Pilipinas. Ang sabi, mas marapat daw sana na itanong ito sa dating presidente o kay Duterte. Oh, mukha daw kasing si Duterte at ang China ang nagkakaroon ng kasunduan ng mga kapatid. So ito panoorin natin 'to. Ito unahin muna natin yung sa Czech Republic muna yung unahin natin mga kapatid na balita. Mula sa PTV, Czech Republic suportado ang posisyon ng Pilipinas mga kapatid sa WPS. Yan, alamin natin 'to. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Narito ng PTV Balita ngayon. Suportado ng Czech Republic ang posisyon ng Pilipinas hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Ito naging resulta ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Czech President Petr Pavel. Siyempre napapanood to ng ano. Siyempre napapanood to ng China mga kapatid. Tingnan mo ginagawa nito ni BBM mo. Tingnan mo. Kakagaling lang sa Germany. Germany nagpahayag ng suporta. Ngayon nasa Czech Republic na. Nagpahayag na rin ng suporta. Yung nakaraan galing siya sa India yung India nagsalita na rin suporta na rin mga tol. Darating ang panahon buong mundo mga kapatid nagsasalita at nagbibigay na ng pagsuporta sa Pilipinas. So ano pang pupuntahan ngayon ni ano pang pupuntahan ngayon ni Xi Jinping? Pwedeng pumunta rin si PBBM, kausapin niya yung presidente ng Russia mga kapatid. Alam mo naman ng Russia, malaki din ang utang na loob niyan sa Pilipinas, di ba? Malaki din ang utang ng loob niya sa Pilipinas, mga tol. Paano pag nagsalita din si Putin? Suportado namin ng Pilipinas sa kanilang posisyon. Patay na. Ano pa pupuntahan ng China diyan, mga tol, no? So tuloy natin. Mahalaga ang isinusulong na freedom of navigation ng Pilipinas at pagpapanatili ng kapayapaan upang hindi maapektuhan ng daloy ng pandaigdigang kalakalan. Ayon pa sa leader ng Czech Republic, palalakasin din ito ang ugnayan ng Pilipinas sa larangan ng defense, cybersecurity at high technologies. Makikipagtulungan din ng Czech para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Wow! The Czech Republic and the Philippines share the same values when it comes to the adherence to international law. And that is something that, again, we find as a commonality between our two countries. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution. Alright. Nakikita mo mga tol, ang kailangan mo lang talaga gawin sumuporta di ba? At sa kabila ng mga pangyayaring to mga kapatid, sa kabila ng pagpupursige ng ating gobyerno para makakuha ng suporta mula sa iba't ibang mga superpower na bansa para matugunan at matulungan ng Pilipinas, nandiyan pa rin mga kapatid yung mga pro-China na tumutuligsa sa pagbisita ni BBM sa iba't ibang mga bansa at sinasabing puro pasyal lang daw ang ginagawa ni PBBM. Yung iba sinasabi masyado daw dinamdam ni PBBM, apektado daw sa sinabing gano'n ni Duterte, mga tol. Pero alam naman natin mga kapatid, dapat si PBBM di niya na pinagpapapatulan yung mga yan, no? Dire-diretso lang dapat ang trabaho niya. Talagang pag ang puno mabunga, maraming bumabato. Sa iba pang balita, iimbestigahan na ng Department of the Interior and Local Government ang kontrobersyal na resort na itinayo sa Chocolate Hills sa Bohol. Isa pa to. Ayon kay DILG Secretary Yung iba si PBBM din ang sinisisi dyan. Ako po. Benhur Abalos, hindi siya magdadalawang isip na sampahan ng kaso ang mga opisyal na nagbigay ng permiso para itayo ang resort. Ipinaalala ni Abalos na sa ilalim. Alam mo, ito, putulin muna natin saglit Kung titignan mo, napakaganda, no? Ang sarap mag-swimming dyan, sarap mag-picture-picture. Sa likod mo ba naman, Chocolate Hills. Pero mga kapatid, isa yan sa isa yan sa mga tourist spot talaga at isa yan sa mga nakikita nating napakaganda, no? Wonders of the world, mga kapatid, di ba? Napakaganda talaga ng lugar na yan. Pero sino
Sino ang pumayag at nagbigay ng permiso, mga tol, para tayuan ng resort niyang lugar na yan, mga tol? Di ba? Siyempre, isa, dalawa, tatlo, hanggang sa susunod, wala na. Pangit na yan, mga tol. No? Napakaganda ng resort. Ang ganda ng swimming pool. Di ba? Ang ganda mag-picture-picture sana, mga tol. Pero, di ba, hindi na pinangalagaan yung pagiging, alam mo yun, yung pagiging yun na yun eh. Di ba napakaganda ng Chocolate Hills, kilalang kilala yan. Pero man nagkaroon ng resort. Anak nang yan, no? Oh, di ba? Nasa gitna pa man din. Hindi ko alam kung tanaw to kung doon ka sa may view, tapos di ba makikita mo to. Hindi ko alam kung makikita mo tong resort na yan, pero talagang, ay nako. Bigay ng permiso para itayo ang resort. Ipinaalala ni Abalos na sa ilalim ng Local Government Code, mandato ng mga local government unit na paigtingin ang tungkulin ng mga tao sa kalikasan. Tiniyak pa ni Abalos na may mananagot na opisyal kapag napatunayang iligal na itinayo ang resort. Binigyan din nitong iligal o bawal sa batas na sirain ang mga protected areas tulad ng Chocolate Hills. Una-una ko nakita yung resort na yan dun sa naka-ads pa yun sa Facebook, mga tol. Kung gusto niyo punta, napakaganda nitong resort na to, nasa gitna pa mismo ng Chocolate Hills. Ayun, ang daming batikos na natanggap mula sa mga netizen, di ba? So eto na, mga kapatid, panoorin naman natin dito sa Manila Bulletin naman to. Ayan, better to ask Duterte on alleged secret pact with China, says Tulfo. Panoorin natin. Siguro po ang right person na sasagot ho dyan, ang dating Pangulo. Kasi hindi naman ho kami privy, maging ang administrasyon po na ito. So maganda po siguro the former president will answer that kung meron bang kasunduan. Kasi I believe before previously sinasabi nila wala, dininay nila yun sa Ayungin Shoal na yan. So it would be better, and the right person to ask that question and answer it is yung dating Pangulo. Yun lang po. Okay, mga kapatid, eto kasi na umuugong-ugong nga kasi yung mga usapin tungkol sa kasunduan at patuloy na iginigiit ng China na ang Pilipinas daw ay biglang nagbago ng direksyon. Hindi daw tayo tumutupad doon sa mga kasunduan, hindi daw tayo tumutupad sa mga pinag-usapan, mga tol. Now, which is ang sinasabi naman ng gobyerno ngayon, wala naman tayong pinag-usapan at wala tayong kasunduan. Ngayon, na itatanong din yan sa administrasyon ngayon. Kaya nga mas mabuti daw na ang tanongin na lang daw is yung dating presidente, mga tol. Which is ang iniisip natin, mga kapatid, deny din naman Pero sino ba talaga naging malapit sa China? Alam nyo na yun. Di na natin kailangan masyado pang halukayin yan. Diba? Yung mga unang taon na nagkakaganito China na parang nagkakaroon na ng mga usapin dito sa West Philippine Sea, 'di ba? Sino ba yung maingay na senador dating talagang bukang bibig na 6 na taon wala naman naging ganyang problema dati, 'di ba? Nagbangka nga ako, nakapunta na ako diyan, nakabangka nga lang ako, 'di ba? Sino ba 'yon? Kanino bang bataan 'yon, mga tol, 'di ba? Alam niyo na. At magpahanggang ngayon gumupunta ng iba't ibang bansa ang presidente para kumuha ng mga investment, kumuha ng mga suporta at pati makatulong na rin sa posisyon ng Pilipinas sa WPS, mga tol, binabatikos na 'yon, mga tol. 'Di ba? Siguro siguro lang naman na pag-uutusan ng China, "Uy, pigilan niyo naman yung presidente niyo. At sakit na ng ulo namin sa ginagawa niya." 'Di ba? Well, anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.